Sabay tayo. Let us declare Luke 4:18-19. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. We are anointed. Can we give the best clap of praise for Jesus? Amen. So, I would like to recognize yung mga bago natin kasama ngayon. Praise God. Meron sino mga bago? Ayan, si Ivy na bago. Ayan. Praise God. May bago doon sa kasama ni Christine? Wala. Wala na. So, nire-recognize ko yung bago natin yung kasama. Sila ay taga-Air Force. Hindi, ano? Yan, sina Jason at saka si Ray. Palapakan naman natin sa Lord. Welcome home. Welcome to Jesus, the Anointed One Church. So, like ko sinasabi na we are not promoting religion here. Ang ating in-exercise dito ay relasyon sa Panginoon. Amen. Are we excited? Amen! Are we really excited sa Word ni Lord sa oras na ito? Yung lahat na excited, kung excited ka, pumalakpa ka ng malakpa. Sabihin mo sa katabi mo. Ugahin mo katabi mo, sabihin mo, kapatid, makikinig ako. Huwag mo akong istorbohin. Amen. So, ready na ba? Ready na lahat? Ayan. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay pinamagatan ko itong Be Perfectly United. Pakiulit nga? Be Perfectly United. Amen. So, the text that we're going to tackle today is, pupunin natin sa 1 Corinthians 1:10. Basahin natin. Sundan nyo. Ano? Sabi doon, I appeal to you, brothers and sisters. Paul is talking to the brothers and sisters in Christ, to the brethren, the Christians. Ulitin ko, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in minds and hearts. Praise God sa kanyang salita. So, I want all of you to observe the words that I highlighted. Kung makikita nyo siya, kung ma-observe nyo, nakita nyo? These are the words that we're going to tackle today, and we, hihimayin natin lahat ito, yung agree with one another in what you say. We have words, divisions, united, mind, and thought. Amen. So, dyan lang tayo ikot sa mga words na yan sa ating pag-aaralan ngayon. Nakikinig kayo? Amen? So, makinig tayo para may matutunan tayo. Amen? So, bago tayo magsimula, bago tayo mag-proceed, sige, let us pray, let us bow our head and pray. Lord, we thank you, we praise you, we glorify you in Jesus. Salamat po, Panginoong Jesus, sa oras na ito. Salamat po sa umagang tayo ganda na muli kami magpupuri, Panginoon, makikinig na yung salita. Salamat sa inyo nga na meron kami. Salamat, Lord, sa salvation na meron kami, Panginoon. Lord, sa oras pong ito, samahan po kami, ingatan kami sa damang lugar na ito. Protect us, Lord God, with your most and precious blood. Thank you, Jesus, O God. Salamat po, hindi po namin inaalaw lahat ng pagkilos sa lugar na ito. Spirit of destruction ay binawasan namin, pinapaalis in the mighty name of Jesus. Even, Lord God, anumang errors ay hindi namin pinapahintulutan in the mighty name of Jesus. Lord, anoint your servants as you anoint the ears of the hearers, O God. Lord, ikaw lamang mag-glorify. Ikaw lamang ang makita, Panginoon. Salamat po ng marami, O Diyos. Be glorified in our midst. To you all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, basahin natin sa Tagalog para mas malinaw. Sabi sa Tagalog, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Magkaisa kayo. Take note the word. Magkaisa kayo at huwag magkabahagi maging sa pagkaunawa at pagpapasya. This is the context na merong pagtatalong pagkabahabahaging nagaganap sa simbahan sa Corinto sa panahong yon. Kaya sumulat si Apostle Paul. At hanggang sa ngayon, isa yan sa mga problemang hinaharap ng bawat isang Kristiyano sa simbahan, yung pagkabahabahagi. Hanggang sa ngayon. Kaya sumulat
si Apostle Paul eh. At nakikiusap niya, sabi doon sa phrase, ako'y nakikiusap sa inyo. Sabi ni Apostle Paul, ako'y nakikiusap sa inyo. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi. Amen? So, nakikiusap si Apostle Paul na magkaisa at huwag magkabahabahagi. Kasi merong pangyayaring pagkabahabahagi at merong pag-aawayan. Sabi ng 1 Corinto 1:11, sabi doon, sapagkat ipinalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe, parang napachismis ka, no? Napachismis kay Pablo. Nasa malayong lugar siguro si Pablo. Hindi ko alam kung saan exact ang lugar naroon si Pablo that time. But nabalitaan ni Pablo sa kasamahan ni Chloe daw, kayo raw ay nag-aaway-away. Oh my God. Nabalitaan niya. Tingnan mo ngayon katabi mo. Hindi mo naman yan kaaway. Naway hindi mo kaawayan ha. Wala kayong pinagbabahagian ha. Amen? Sige, pumalakpak tayo sa Lord. Noon pa man, isa na sa mga problema ng church, ang pagkakabahabahagi na nagre-resulta ng pag-aawayan ng mga Kristiyano. Ito'y noon pa. May pag-aawayan, may pagtatalo, at hindi pagkakaintindihan. Noon pa hindi problema na. Bilang isang individual, ay maaring nararanasan natin ito, right? Ang mga ganyang uri, kasi hindi naman tayo pare-pareho. Amen? Hindi tayo pare-pareho ng ugali, hindi tayo pare-pareho ng ginugusto. Amen? Right? Example, kaming mag-asawa ni Pastora, may mga bagay na pinagtatalunan din kami kasi bilang mag-asawa, we are not perfect. Hindi kami perfecto, ano? Bilang mag-asawa, ay may mga bagay na magkakaiba ang aming gusto, ginugusto. Alam niyo po, si Mrs. Number 1 pa lang ang electric fan. Kung makakamoon, kala mo nasa Bagyo. Yung lamig na lamig, number 1 pa lamang. Ako naman, number 3 na ang electric fan, ako'y naiinitan pa rin. Kung maaari lang may number 9, ilalagay ko agad sa number 9 na eh. Number 3, tingnan niyo, pinapakita ko, may pagkakaiba kami. Ano? May pagkakaiba kami. Si Mrs. Lamig, ano sabi ko lamigin? Sa Tamalig, ano? Lilipton. Yung banasin sa aming Batanggin, yung banasin ang tawag eh. Sa Bicol, Maurakson. Sa Tamalig. Ay, kung ano dito sa Legazpi. Ano? Maurakson at Malipton. So, we have the difference each other. Meron kami pagkakaiba. Dumarating din ba kayo sa puntos sa inyong bahay na meron kayo sa inyong pamilya, sa inyong bahay na meron kayong pagkakaiba sa loob ng bahay? May kanya-kanya kayong gusto? Maybe yes? Most of the time, yes. No. Ibig sabihin ko, meron tayong pagkakaiba. Merong ang isang gusto ay ang pangulam ay sardinas, ikaw naman ay gusto yung Baileys. Gusto ko yung Baileys, gusto ko yung may sabaw. Right? Merong pagkakaiba-iba. Amen. Nakakasunod kayo. Nakakasunod kayo. Tapigin mo ulit yung katabi mo. Nakakasunod kayo sa pinag-uusapan natin. Sa likod. Tapigin ang katabi. Nakakasunod kayo sa pinag-uusapan natin. Huwag kayong tutulog. Ha? So, tayo ay iba-iba. Ano? Merong pagkakaiba-iba. Merong tao na bigyan mo ng kape, pinainit mo na, pagkatapos mong ibigay, pinalamig pa sa kahilumin. Meron namang ibang tao na pag binigyan mo ng kape, mainit na nga. Ay gusto pa yung mas mainit yung kumukulo. Nakita nyo, maraming pagkakaiba-iba. Maraming ginugusto tayong pagkakaiba-iba. Amen. Are you agree? Amen. Anong point ko dito? May pagkakaiba-iba tayo kung hindi mag-uunawaan, ay pwedeng humantong sa pagtatalo. Ganon din sa church. Right? Kaya sabi ni Apostle Paul, I appeal to you, brothers and sisters. Parang pwede kong i-paraphrase, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid. Ano? You know, Paul is talking to the believers of Jesus Christ in Corinthians. He's talking to all the brethren in
That time. Nakikiusap si Apostle Paul na magkasundo ang bawat isa. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, nakikiusap ako sa iyo. Magkasundo na tayo. Yan, magkasundo na. Nakikiusap si Apostle Paul na magkasundo ang bawat isa sapagkat ang pagkabahabahagi ay pwedeng kahantungan nito ay pagkabahagi at pag-aawayan. At hindi yon ang kalooban ng Diyos sa church. You know what? Divisions are not from the Lord. It is the work of Satan to destroy the church. And division tends to ruin and desolate the church. Division is not from the Lord. It is from Satan to destroy us, to destroy all Christians in the church. We know that in John 10:10, sabi sa John 10:10, the enemy comes only to steal, to kill and destroy. It is very clear that the enemy just came to steal, to kill and destroy. That is very purpose for us as Christians is to destroy us by making us divide. Okay, sana pagka division ay ang division ay parang sa multiplication. Nag-multiply ka, nag-division ka para mag-multiply. Pero pag ang division is naging way ng subtraction, that is not the will of God. Are you getting me, people? Are you there? Nandiyan pa kayo? Nakakasunod pa kayo? Sabihin mo sa katang sumunod ka, makinig ka. Yan. Praise God. Yan. Let us proceed. The enemy will try to destroy the church by division, to ruin it. Division is the opposite of God's will for us as His children. That's the opposite of God's will for us. The will of God to His church will be united with one accord, na magkaisa tayo. That is the very will of God to us, for us. God wants us to be united, for us to multiply, and for us to be used to save the souls for His glory. Amen. Now, we understand that division is not from the Lord, and it will hinder us to grow and to multiply. The question is, what are we going to do? What we are going to do for us to be united? Today, my objective for you is, by the grace of the Lord, that we will be enlightened, and what would happen, and what we will do for us to be united. Are you ready, guys? Handa na kayo? Tinitingnan ko kayo kung handa kayo ha. Now, handa na kayo? Sige, yung lahat ng handa na yung malakpak sa Panginoon. Number 1, be perfectly united in what you say. Yan. Be perfectly united in what you say. Sabi ni Apostle Paul, magkasundo kayo. Ano sabi doon? Magkasundo. Amen. So tuloy ko yung kwento. Nung amin hindi pagkakasundo ni Mrs. sa kanya, siya ilamigin, ako'y mainitin. Ngayon, dahil may problema kaming gusto kong solusyonan, nagkausap kami ni Mrs. Alam mo, nagkasundo kami, alam mo pinagkasundoan namin. Dahil gusto kong mag-aircon, hindi kami makapag-aircon kasi si Mrs. ay ilamigin. Number 1 pa lamang, akala mo nasa Bagyo na. Ako naman, kami naman ni Sayon, number 3 na, iniinitan pa kami pawisan-pawisan. So, may plano kami noon pa magpa-aircon. Ay, ako, nagpa-plano magpa-aircon, pero hindi matuloy-tuloy ako magpa-aircon kasi nga, tinitingnan ko at yung consider ko rin si Mrs. Ngayon, napagkasundaan namin ni Mrs. na malinaw itong pinagkasundaan namin na pag may sarili na kaming bahay, saka kami mag-aircon, at isa pa, pag may makapal na kumot na, saka na kami magpapa-aircon. Ayan. So, ibig ko sabihin, nasolusyonan namin yung aming problema. Right? Nag-guess nyo ang ibig ko sabihin. Meron kaming hindi pagkapareho, pero dahil kami nagkasundo, ay nasolusyonan namin yung aming problema. Nakakasunod rin kayo? Makinig kayo dito. Bilang tao, ay may kanya-kanya tayong ugali, pananaw, at kagustuhan. Amen. Are you agree?
But it doesn't mean na hindi natin pwedeng ma-practice ang unity. Ulitin ko, bilang tao, meron tayong hindi meron tayong hindi pare-pareho. May iba-iba tayong pananaw, ugali at kagustuhan. But it doesn't mean na hindi natin pwedeng ma-practice ang unity. Are you agree with that? Amen. Are you there? Are you still there? Nandiyan ba kayo? Ugugin mo lang yung katabi mo nga, binibigyan ko kayo ng permission. Pag natutulog yung katabi mo, ugugin mo. Nang wag makatulog. Amen. So, let us proceed. What we will do? Ano ba ang gagawin natin? We have to agree with one another. Sabi ni Apostle Paul, we have to agree with one another. Ano ba ang meaning ng agree? Sabi ng dictionary definition from Oxford Language, verb, have the same opinion about something. Magkaroon ng parehong opinion tungkol sa isang bagay. Pangalawa, consent to do something that has been suggested by another person. Pagpayag na gawin ang isang bagay sa iminungkahi ng iba. Pumapayag ka ba sa iminungkahi ng iba? Agreeing in what we say. Paano? How? Consider others better than yourself. Sabi sa verse, consider others better than yourselves. Sabi ng Philippians 2, verse 3 sa NLT, sabi doon, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Ang maganda dito sa isang translation, sa ESV, sabi doon, do nothing from rivalry or conceit, but in humility, count others more significant than yourselves. Sabi doon, count others more significant than yourself. I-count mo na mas mahalagang iba kaysa sa'yo. Isa sa mga paraan para hindi makipagkasundo ang tao pag ang tingin niya ay higit siya kaysa sa iba. Isa sa mga way para hindi ka makipagkasundo sa ibang tao, pag ang tingin mo ay higit sa iba. Tapos ang sasabihin mo ay, bahala ka sa buhay mo. Sino ka ba? Isa yun sa mga term na lagi natin inaano, para hindi makipagkasundo. Sino ka ba? Oh, bahala ka sa buhay mo. Who you? Sabi doon, count others more significant or better than yourselves. Ang Bible nagsasabi sa atin ito. Count others better than yourselves. How to count others more significant than yourselves? Una, don't be selfish. Huwag makasarili. Ano? Example, may nakasamaan ka ng loob sa church, nagkasakitan kayo, nagkasamaan kayo ng loob, pareho naman kayong nasaktan. Amen. Right. Kasi talagang mas masasaktan ka din. Hindi perfecto yung katabi mo. Lahat tayo hindi perfecto. Ano? Example, ulitin ko, makinig kayo. May nakasamaan ka ng loob. Siyempre, nagkasakitan kayo. Hindi naman ibig sabihin pagka kayo hindi naman lagi namang pag nagkakameron kayo ng pagdiskusyonan o pagkakabahagi, pareho kayong nagkasakitan. Nakasakit ka sa kanya, nakasakit siya sa iyo. Pareho. Amen. Kung iisipin mo ay mas mahalaga siya kaysa sa iyo. Ito this wisdom. Kung iisipin mo na mas mahalaga siya sa iyo, ang iisipin mo, hindi yung ikaw ay nasaktan niya, kundi ang iisipin mo, ikaw na nakasakit sa kanya. Nag-get nyo? Nag-gets nyo? Gets? Paano man hindi maging selfish? Lahat tayo nagkakasakitan, kahit hindi mo natin sadyain. Ang iisipin mo, ang pagiging hindi selfish, ang iisipin mo, yung ikaw ang nakasakit sa kanya, kahit pa sabihin, mas nakasakit siya sa iyo. Kahit pa sabihin, 10 beses kanyang nasaktan, 1 beses kang nakasakit sa kanya, ang hindi pagiging selfish, ang iniisip mo, ay, nasaktan ko siya. Nasaktan ko siya. Hindi yung ang iniisip mo,
Pambihira naman eh. Sinundan niya ako, hindi ko siya itarado. Tinarayan ako. Pinati ko lang siya. Inirapan pa ako ng ganyan. May nagkakapatawanan na. Alam nyo, kaya pag may nakaaway at nakasamaan ng loob, hindi solusyon. Ang umalis ka kaagad. Huwag ka maalis. Patawarin mo siya at unawain. Ano nga? Ulitin ko. Patawarin mo siya at unawain. Sabihin mo sa katabi mo, pinapatawad na kita. Listen. Paul commanded that every Christian should avoid being selfish at alisin ang pag-focus sa sarili. Tayo kasi mga tao, natural sa atin na lagi tayong focus sa sarili, right? Lagi ang iniisip natin yung ginawa niya sa atin. Pero hindi natin naisip yung ginawa natin sa Kanya na masama. We're so much focus sa ating sarili. Kaya sabi ng Bible, huwag kang masyadong focus sa sarili mo. Amen. Huwag mag-focus kay crush, ha? Nanaas mapasupran kayo yan. Sinasabi ko na sa inyo, pag napapokus kayo at napalikan kayo, maya-maya pa yung in love ka na. Baka mamaya nag-aaral ka. Mukha na bigla sa nakikita mo. Nagpupuso-puso ang mata mo. Baka mamaya, tinawag ka ni ma'am. Ano sagot dito? Jana May? Daniel po. Ay, sorry. Ay, mali. Sorry. Example lang yun, ha? Huwag masyadong focus sa crush, ha? Mag-focus sa pag-aaral. Okay? Tuloy na tayo. Mamaya ng tawanan. Move on. How to count others more significant than yourselves? Ano pa? Don't try to impress others by making yourselves better than others. Listen, church. How to count others more significant than yourselves? Ano pa? Don't try to impress others by making yourselves greater than yourself. Greater than others. Hindi ka naglilingkod sa Lord para maipakita ang talento mo, para ma-impress ang tao sa iyo. Right? Amen. Hindi ka naglilingkod para mas makita ng iba na mas magaling ka kaysa sa kanya, kaysa sa doon sa kasama mo. Amen. Don't try to impress others. Ang naglilingkod sa Lord ay hindi mo hahayaan makuha ang glory ng karapat-dapat ay napara sa Lord. Amen. Are you getting me? Ang pagpapa-impress pala ay pagpapakita mo ng gusto mong sabihin na mas sigit ka kaysa sa iba. Kaya mo minsan ginagawa ang pagpapa-impress. Isa lang ang ibig sabihin nito. Gusto mong ipakita na mas sigit ka kaysa sa kanya. Bakit mo ginagawa ang pagpapa-impress? Anong ibig mong sabihin? So, ang gusto mong palabasin doon, mas magaling ako sa kanya, kaya nagpapa-impress ka. Gusto mo ipakita. Gusto mong makita na mas magaling ka sa kanya. May nakuha kayo? Ano pa? Sabi sa verse, do nothing from rivalry or conceit or mayabang. Isa sa hindi pagkakasundo ay ang pag-iisip ng pagpapaligsahan na umahantong ito sa pagiging kayabangan. Pag dumarating ka na sa puntos ng pag-iisip mo ay pagpapaligsahan, hindi mo namamalayan, darating ka sa puntos na parang nayabang ka na, yumayabang ka na. Hindi parang, totoong yumayabang ka. Example, may kanya-kanya tayong strategy to win soul. Amen. Diba? Meron tayong kanya-kanyang strategy. Dahil sa akala mo, okay ang naisip mo, may strategy ka, akala mo okay ang naisip mo, pinag-aralan mo, ay ipinilit mo sa kasama mo na gawin niya ang alam mo. Pinilit mo. Halimbawa, may alam kang sa'yo na
sa palagay mo effective to win souls. Tapos, pinipilit mo doon sa kasama mo na gawin ang gusto mo. Gawin yung strategy mo. Amen. Which is meron siyang ibang paraan at sinabi mo na mali ang sa kanya at ang gusto mong gawin lang ay ang paraan mo. Yung parang, maganda itong naisip ko, ito ang gawin mo, pinipilit mo, ito ang gawin mo, maganda ito, effective ito. Hindi mo alam, magkaiba kayo ng paraan, which is okay naman ang paraan mo, pero hindi dapat ipagsiksikan sa kanya na gawin ang diskarte mo kasi magkaiba kayo. Right? Sa biyaya ng Panginoon, ang iyong LG members, ang life group leaders mo, dadami yan. Sa biyaya ng Panginoon. Hindi dahil sa magaling ka or marami kang strategy alam, kundi biyaya lang sa iyo ng Lord at ipinagkatiwalaan ka lang na mag-lead ng maraming tao. Amen. Sa biyaya ng Panginoon, dadami ang genuine Legazpi people. Alam mo, hindi ko siya pwedeng ipagmayabang na dahil sa magaling si pastor, kaya dumami ito. Hindi ko siya pwedeng ipagmayabang. Kung kaya dadami ang J1 Legazpi, halos punong-puno ito, dilipat tayo sa panibagong lugar. Hindi dahil kaya dumami ang church na ito dahil sa kagalingan ni pastor, kundi biyaya lamang ni Lord at pinagkatiwalaan lang si pastor. Walang ibang mag-glorify kundi si Lord. Gayon man, kayo man ay leaders. Di ba may mga cell group leaders tayo? Pag darating sa puntos na darami ang iyong mga life group members na ililid mo sa Panginoon. Darami sila, hindi dahil sa magaling ka, kundi dahil pinagkatiwalaan ka lang ni Lord. Take note the word, pinagkatiwalaan lang tayo. Walang pwedeng maangkin na glory, kundi sa Panginoon lamang ang kalwalhatian. Sa Kanya lamang dapat, siya lang dapat ang maparangalan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Pumalakpak ang lahat ng dinisan ng glory sa Diyos. And respect others' opinion. Paano mo respect? Do not say it wrong, even you think na mali yung ginawa niya. Do not say it wrong even when you think it is wrong. Parang hirap doon. Paano kung hindi sasabihin ni mali na nga? Nakakapag-isip kayo? Paano mo daw i-respeto ang iba kahit mali na siya? Ay, huwag mong sasabihin mali. Linawin ko hindi ito kasama dito yung mga pagpapayong na. Sige. Let's proceed. You know, everyone is entitled to her opinion. Kaya nga opinion lang opinion Huwag mong sasabihin agad na mali siya. Amen. Hindi yung pag nag-opinion siya, mali naman yung sinasabi. Kaya nga opinion. Everyone is entitled to her opinion. Her or his opinion. Ang pag-consider mo sa opinion ng iba ay pagpapakita mo ng pagpapakumbaba na maaaring maiiwasan ng division. Paano maiwasan ang division? Pag-consider mo ng opinion ng iba. You know, wise are the person na nagko-consider ng opinion ng iba. Kasi hindi mo lahat alam. Kahit ikaw ang pinakamatalinong tao sa buong mundo, hindi mo lahat malalaman. Hindi mo lahat alam. Kaya, mas matalino yung taong nagpipid ng karunungan, hindi yung ikaw lagi ang gusto mong tama. Matalino yung taong kumukuha ng karunungan sa iba, nag-aan ng kanyang opinion, nagtatanggap ng mga opinion ng iba. Pero, hindi ibig sabihin na opinion ay gagawin mo na. Sinasala mo ito sa utak mo kung alin lang ang tama at alin lang ang dapat mong ilagay at dapat mong i-absorb. Right? Pero hindi mo sasabihin agad, mali naman yung opinion mo. May nakuha kayo? Kung gusto mong mag-glorify si Lord sa buhay mo, magpakumbaba ka. I-quote ko yung sinabi ni Repito. Sabi ni Repito, once na ikaw ay nababa, ang Diyos ang natataas sa buhay mo. Sige, pero mga Lord.
Once na ang tao ay nababa, ang Diyos ang nag-glorify, ang Diyos ang natataas sa buhay ng bawat tao, sa bawat Kristiyano. Kaya okay lang kung sa tingin ng iba na ikaw ang mali, kahit alam mo namang ikaw ang tama, alam mo ikaw tama, okay lang. Ay ngayon? Kasi gusto mong mag-glorify si Lord sa buhay mo at mataas ang Diyos sa buhay mo, hindi ka na makikipag-argue. Kahit alam mong ikaw ang tama, hindi ka na makikipag-argue. Kahit sa palagay mo ikaw ay nabababa, okay lang. Kasi ang gusto mo ay mag-glorify si Lord. At sabi doon, once na ikaw ay nabababa, nag-glorify ang Panginoon sa buhay mo. At alam nyo, sabi ng Lord, bibiyaan ng Diyos at itataas ang Kristiyanong mapagpakumbaba. Hindi ka pala lugi pag nagpapakumbaba ka. Itataas at bibiyaan ka ng Diyos ang taong mapagpakumbaba. Yan ang sabi niya sa James 4:6, sabi niya doon, but He gives more grace. Sabi doon, He gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Kung gusto mong biyayaan ka ng Diyos, let us practice humbleness in our lives. Okay? May nakuha kayo? Amen. Amen. As humans, we are created uniquely. It means we have a lot of differences. May talent ang kumanta, may taong hindi magaling kumanta pero magaling tumugtog. May taong walang talent sa pagkanta at pagsayaw, pero may gift sa pag-share ng word ni Lord. May taong ang gusto ay maglinis lang ng church. Ang iba, ang talent ay magluto. Mas marami yata talent ay magluto para makakain. Pero, hindi porket may mga differences at iba't iba ang gusto ay hindi natin ma-practice ang unity. Kahit iba't iba ang mga talento natin, iba't iba ang ating mga ginagawa, hindi pwedeng hindi natin ma-practice ang unity. Sa church, alam nyo, hindi pwedeng sabihin ng paa na mas mahalaga siya. Hindi pwedeng sabihin ng ulo, na mas mahalaga siya sa paa. Halimbawa, sa ulo, sabi niya, uy, paa, mas mahalaga ko sa iyo, nasa akin ang utak. Hindi niya pwedeng malitin. Hindi niya pwedeng malitin si paa. Kasi bakit Bakit? Pag nag-away ang paa at saka ang ulo, pag yan nakipag-away sa iyo ang paa, baka ang paa dalhin ka sa bangin. Bahala kang utak ka. Bahala kang ulo ka. Kaya importante. Hindi pwedeng sabihin ng ulo, paa, mas mahalaga ko sa iyo ha. Kasi bakit ang paa, pag ito pumunta sa bangin, kawawa ka, pati ikaw kasama. Hindi rin pwedeng sabihin ng paa na mas mahalaga siya sa mata. Hindi rin pwedeng sabihin ng paa na mahalaga sa mata. Sabihin ng paa, uy, mata, mas mahalaga ako sa iyo kasi dinadala kita sa kitwinan, nakakakita ka ng magandang view. Dinadala kita sa sawangan. Uy, nakakita ka ng magandang view. Pero sana hindi mo nakita yung maganda at pogi doon yung view lang. Hindi pwedeng sabihin ng paa na mas mahalaga siya sa mata. Ay pag pumikit ang mata, dinadapa na. Diba? Bahala kang baka. At tuhod mo masusugatan. Kaya, hindi pwedeng sabihin ng kamay na mas mahalaga siya sa bibig. Hindi pwedeng sabihin ng kamay, oy, bibig, narito ako. Maraming nagagawa ang kamay ko. Naglilit ako ng gitar. Hindi mo yan nagagawa. Ang dami mong nagagawa. Naglilinis ako ng church. Anak ko, hindi mo yan nagagawa mata. Ako, nagagawa kong lahat ng yan. Ang mata, ang dami mong nagagawa. Yung katabi ko, pag nalulungkot yan, kinikilito ko yan. Ayan, madami ko, napapasaya ko yan. Ay nako. Pag sinabi yan ng kamay sa mata, ay nasa bibig, pag nagutom ang bibig, at susubukan ng kamay ang bibig, pag nagalit ang bibig, hindi niya papasokin. Hindi niya papasokin ang kahit pag nagutom yan, ang sundulan yan. Mamatay. Kat. Anong ibig ko sabihin? Anong point ko doon? I'm just giving you an illustration na pwedeng maunawaan nyo sa simpleng bagay
buhay na lahat ng bagay, lahat tayo may mga indifferences, but it doesn't mean na hindi natin mag-practice ang ating unity. Kasi lahat tayo ay mahalaga sa body ng Panginoon. Are you getting me? Amen. Kaya sabi ng 1 Corinthians 12:12, sabi doon, just as one body, though one has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ. Iisang katawan, lahat ay mahalaga at kailangan ng pagkakaisa. Amen. Malaking bagay ang nagagawa ng pagkakaisa. Napakalaking bagay na nagagawa ng pagkakaisa. Tingnan nyo, gaya ng walis tingting. I'm giving you just an example. Pinapababaw ko para maunawaan nyo. Malaking bagay na nagagawa ng pagkakaisa. Tingnan nyo ang walis tingting. Pag yan ay isa o dadalawa, tatlo, mahihirapan yan maglinis, mahihirapan yan magwalis ng dumi, magwalis ng mga dahon. Pero pag ang walis tingting nagkaisa sila ng isang bigkis at marami silang madaling maglinis, madaling gawin ang trabaho ng nagkakaisa. Ganon din sa kaharian ng Diyos, ganon din sa church. God wants us to be united para magawa natin ang trabaho pinag-utos sa atin ng Panginoon. What is our very purpose in life? What is our very purpose in life? Ang purpose diba natin sa buhay na ito? Ikaw lang ay kumain, matulog, mag-aral, magtrabaho, repeat. Pag yan ang purpose mo sa buhay, hindi mo na unawaan. Ang purpose natin sa buhay is to glorify God sa buhay natin. In what way? Na magamit tayo ng Diyos, mag-serve tayo sa Panginoon. Amen. Na magamit tayo ng maraming tao din ang tumanggap at makakilala sa Diyos. Kasi maraming tao hindi talaga kilalang personally ang Diyos sa buhay nila. Amen? So, hindi hadlang ang mga indifferences para tayo ay hindi magkasundo. Ang kailangan lang natin, mayunite tayo para mas maraming magawa. Amen? Sabi ng Psalms 1-3 verse 1, sabi doon, how good and blessed it is when God's people live together in unity. Kaaya-ayang tingnan. Ang mga tao, ang mga Kristiyano, nabubuhay sa unity, sa pagkakaisa. Yan ang sabi ng Lord. May mga differences man tayo, kung tayo ay magkakasundo at may unity, malaki at maraming pwedeng magawa natin. Amen. Sino ang gustong marami kang magawa para sa Panginoon? Amen. Tandaan mo, pag may ginawa ka sa Panginoon, para sa Panginoon, hindi magpapatalo si Lord sa bigaya. Amen. Sige ba? Number 2, be perfectly united in mind, in thought. 1 Peter 3:8-9. Sabi doon, finally, all of you have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind. Do not repay evil for evil. Huwag daw kang gantian ng masama, or revealing. But on the contrary, bless, pagpalain pa. For this is sure called that you may obtain blessing. Ano ba? Ang sinerge ko sa dictionary definition ng Oxford language, ang tawag din ang mind. It is the element of a person that enables them to be aware of the world and their experiences. To think, this is how we think, this is what you used to think, and to feel the faculty of consciousness and thought. And pangalawa, it is the person's intellect. You know what? Mind is powerful. We became who we think. Mind is powerful. Lahat ay nagsisimula sa pag-iisip. Kaya, di ba pinalaya tayo ng Panginoon? Sabi ng Lord, if the Son sets you free, you are free indeed. Ang kailangan mo na lang, pinalaya ka na ng Lord. Napagtagumpayan mo na yung ginagawa mo dating pagkakamali. Kung ikaw man ay may bisyo dati, pinalaya ka ng Panginoon sa bisyo. Kung ikaw man ay mayroong ugaling hindi maganda dati, pinalaya ka ng Panginoon. You are a new creation. Amen? Kaya ang gagawin mo na lang, nandiyan pa naman ang last, nandiyan pa naman ang
parang pag inisip mo yung masarap pa rin gawin, pero ikaw ay pinalaya ng Panginoon, anong gagawin mo? Renewing of mind. Pinalaya ka na ng Panginoon, mag-renew ka ng isip, kasi mind is powerful because we became who we think are. Kaya kung anong ilalagay natin sa isipan natin, ayun ang lalakaran natin. Kung anong ilalagay mo sa isipan, yan ang lalakaran mo. Sabi ng Proverbs 4:23 sa NCB, sabi doon, be careful what you think. Oh, it is biblical, ha? Because your thoughts run your life. Be careful what you think. Maging maingat sa pag-iisip. Kasi lalakaran mo ito kung ano mang iniisip mo. Alam nyo, anong example yan para na malalakaran mo ang iniisip mo? Kung ano ang pinaniwala ng isang tao, yun ang gagawin at lalakaran niya. Example, ang isang tao, kung hindi man yan kagandahan o kapugian, pag nilagay niya sa isip niya, pogi ako, maganda ako, alam mo, lalakaran mo yan. Paano mo yung lalakaran? Dahil sa kaisip ko na pogi ka at maganda ka, kahit hindi ka man masyado kapugi, nasa neutral ka lang, lalakaran mo yan. Kahit iisip mo na pogi ka, pumupogi ka, at alam mo ang naging resulta niyan, i-apply mo yan. Bibili ka ngayon ng mga pampaganda. Mag-gym ka ngayon para ikaw matikas tingnan. Pag lumakad ka lagi kang ganyan. Ang ibig ko sabihin, pag anong iniisip mo. Kaya very important kung anong lalagay natin sa isip natin. It will run our life. Magsip na kayo maganda at pogi lagi. Para mapakilis nyo ang katawan nyo at umakto kayo. Siyempre, pagka ikaw iniisip ko pogi ka, gagaling ka niya sa pag-iisip na lagi kang maligo, lagi mong linisin ang katawan mo, mag-needle cutter ka, kaya pag nakita mo pa mong may dumi, lilinisin mo, iyong binabras, kasi iniisip mo maganda ka, patatakbuhin ka nito. Ngayon, isipin nyo lagi kayo maganda at pogi, ha? Tama? Tama o tama? Walang choice. Really, man is what he believes and he or she will act of what he believes. So, mahalaga ang iisipin. Napakahalaga ng iisipin. Sabi doon, we have to be united in mind, and because we have the mind of Christ. We Christians, we have the mind of Christ. Amen? Kung ano ang pag-iisip ni Kristo, dapat nasa iyo na rin ang pag-iisip ni Kristo kasi tinanggap mo siya as your Lord, God, and Savior. Amen? Sabi ng 1 Corinthians 2:16, sabi doon, for who has known the mind of the Lord so as to instruct Him, but we have the mind of Christ. Sa Tagalog, sino nakakalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makakapagpapayo sa iyo sa Kanya? Ngunit, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Wow! Nung tumanggap ka kay Kristo bilang Panginoon at Hari at tagapagligtas ng iyong buhay, nasa iyo na ang pag-iisip ni Kristo. Ibig sabihin, ang pag-iisip mo ay katulad ng pag-iisip ni Kristo. Ano bang iniisip ni Kristo? Gumawa ba ng masama? Hindi. Ang iniisip ni Kristo laging mabuti. Mabuti para sa mga tao. So kung nasa iyo ang pag-iisip ni Kristo, ganun din dapat ang iniisip mo. Ganun ka rin dapat. Amen? Sino daw nakakalam ng pag-iisip ng Panginoon? Ikaw. Sabi mo sa katabi mo, ikaw. Yan. Ikaw na tumanggap kay Kristo kasi siya ay nakipag-isa sa iyo at isa na dapat ang inyong iniisip ni Kristo. Amen? Amen? Kaya we should be united in mind. Dahil nakapag-isa si Kristo sa atin, kung anong iniisip ni Kristo, yun din dapat ang iniisip natin. Example ng unity in mind, sabi ng Panginoon sa 2 Peter 3:9 sa King James Version, sabi doon, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us, Lord, not willing that anyone should perish. Ano sabi doon? Not willing that anyone should
should perish, but that all shall come to repentance. Yan ang iniisip ng Panginoon. Ang iniisip lagi ng Panginoon, not willing that anyone should perish. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang lahat ng tao, but that all should come to repentance, na magsisi ang bawat tao. Amen. At walang gagamitin ng Diyos kundi ikaw. Ganun din ang isip mo, na maraming tao ay tumanggap sa Panginoon. Amen? We have to be united to win souls. That's our very purpose in life. That's our primary calling. To win souls and make disciples. Alam niyo yung mga ministro yung ginagawa dito? Yung pagtugtog, pagsayaw, paglilinis, that is not the real ministry that God wants for us. The real ministry, the primary calling of all the believers is to win souls and make disciples. Hindi ka tinawag ng Lord para umupo lang dyan. Hindi ka niligtas ng Lord para ikaw ay umupo lang dyan. Umaasa ang Panginoong Jesus na tumanggap ka ng matinding biyaya at ano yun? Ang kaligtasan na meron ka. Umaasa si Lord na tumanggap ka ng matinding biyaya at itong matinding biyaya na ito i-share mo din sa iba. We should unite to win souls and make disciples. Amen. That's our very purpose in life, to glorify God by soul winning. Are you agree? Amen. Sino ngayon nalalakad sa purpose na gusto na Diyos sa kanyang buhay? Amen. Sino ngayon nag-decide sa inyo na, Lord, gusto kong gamitin mo talaga ako. Maraming tao makakilala sa iyo. Sino nag-decide mo sa kanyang buhay? Amen. God, if you have decided in your heart na magamit ng Panginoon to win souls and make disciples, you know, hindi mo kailangan maging magaling mag-share. God will empower you. The Holy Spirit will empower every one of us. Darating sa puntos, ang kailangan mo lang ay pusong na mahalin ang isang tao. Darating sa puntos, hindi mo man alam ang sasabihin mo. Pag sineran mo na siya, the Holy Spirit is active. Siya ang nagsasalita sa pamamagitan mo, hindi ikaw. Gagamitin ka ng Lord. If you have the desire in your heart na magamit ka talaga ng Panginoon to win souls and make disciples. And church, sa langit ay meron tayong kanya-kanyang regalo. Or, anong tawag doon, ang term doon? May kanya-kanya tayong tatanggaping parangal. At ang parangal na yon, kung paano tayo nag-win soul and make disciple, kung paano tayo lumakad sa kalooban ng Panginoon, na maraming tao ang maligtas, nadyan ang pagpapala, naroon ang, hindi man natin nakikita dito, sa mundong ito, hindi man natin nakikita pa dito sa mundong ito, ang pwede mong alihin. But I tell you, my friend, I tell you, brother and sister in Christ, pag tayo tumating at naharap sa Panginoon, lahat ng ating ginawang hirap sa Panginoon, lahat ng ating sakripisyo, may makakilala lang kahit malayo yung pinuntahan mo, pinapalaw mo, sabi mo, kapatid, kumusta ka na? Yung sa simpleng pagkumusta mo sa Kanya, kumikilos ang Diyos doon sa buhay niya, at darating ang time, yung pagkumusta mo ngayon, darating siya sa puntos na dadalhin siya sa Panginoon sa church at magpapatuloy siya. At yun ay credit sa mga Kristiyano na nagpatuloy at lumakad sa kalooban ng Diyos. Hindi natin matagal ang Diyos sa bigayan. Really, yung ginagawa mo sa Panginoon, pag sa Panginoon mo talaga yan ginagawa, I tell you, my friend, it will never be in vain. Really, it will really not in vain. Right? We have to be united to win souls. That's our primary calling. That's our very purpose. Amen. Iisang layunin ang lahat. Meron dapat tayong isang layunin. Ano yon? Magligtas ng mga tao sa pamamagitan ng pag-share ng word ni Lord. Magligtas kasi ang tao ngayon, titignan nyo, kapit na kapit sa reliyon. Kapit na kapit sa reliyon. Ang kailangan nila ay mapakinig ang salita na may Jesus na nagmahal sa kanila, na binigay ang buhay. Hindi reliyon. Ang kailangan natin ay relasyon sa Panginoong Jesus. Amen. Kasi nakasalalay dito ang buhay na susunod. Dalawa ang pupunta ng tao, life or nire-remind. Impyerno or langit ang pupunta ng tao. Ano? Isang layunin natin, mag-encourage.
Yung mga nakita nyo, hindi na umaalis sa church, encourage nyo sila magpatuloy sa Panginoon. Tulungan nyo si Pastor. Kung makikita nyo lang ang mga cellphone ni Pastor, puro pagchat-chat, puro pagkukumusta. At pag tinitingnan ni Mrs. kasi siyempre ka nakaka-open ang kanyang nakikita nyo doon mga message. Nakikita niya sobrang dami ng aking mga chat. Tulungan nyo si Pastor. Alam niyo, hindi si Pastor lang ang tinawag tuloy sa disciple. Baka kala niyo si Pastor lang. Kasi pag si Pastor lang, mag-uupan si Pastor. We have to be united na isang layunin. Hindi lang si Pastor ang tinawag. Tayong lahat ng mga believers si Jesus Christ. Tinawag tayo mag-share, mag-encourage ng word in Lord. Mag-invite. Amen. Isang ating layunin. Magdala ng kaluluwa sa pamamagitan ng pag-i-invite. Pag-chat. Tingnan mo. Sa tagal-tagal ng aking pag-chat kay Ray. Sa ngayon, nandito siya ngayon. Ay kung sinusukuhan mo, konting pag-chat mo sa kanyang attend ka tapos kinala hindi mo nag-chinat. Hindi narito yan. Kung ikaw ay may pag-ibig sa kapwa mo, kahit naiinis ka nga minsan ano ba ito? Lagi ko na lamang chinat. Lagi na sabi ko, Sunday, hindi naman nadating. Ay kung wala kang pag-ibig, hindi ko tsatsagaan. Tulad nga, kung may iniimbay, kala ko narito ngayon. Ilang beses ng Sunday sabi, attend, pero lagi pa rin chinat-chat. Sa Sunday na naman, attend, tapos wala na. Pero dahil anong gusto mong point, kung meron kang pag-ibig sa kapwa mo, hindi mo susubukan. Amo? Amen. Yung kachat mo nga hindi mo sinusubukan. Nasaktan ka na nga. Hindi mo pa rin sinusubukan. Kung bata ka pa, subukan mo na yan. Si Lord na lamang ibigin mo. Sabihin mo sa katabi mo, yung nakatabi mong bata, subukan mo na muna yan. Pag sa pag-ibig, ay talaga nabubuhay yun. Tuloy. Sama-sama tayo magdadala ng mga kaluluwa ng mga tao sa church. Amen? We will be united. Amen? Ulitin ko ulit. Sama-sama tayo magdadala ng mga tao sa church. Mag-invite. Hindi mo kaibig yung invite? Ulitin ko ulit. Tingnan ko kayo. Nare-record yan ang utak ko kung sino tumaas, kung sino ang nag-amen. Sama-sama tayo magdadala ng mga tao, ng mga kaluluwa sa church. Amen! Ang lahat ng gusto pangalan nyo, malakpak na malakas ang mga. We have to be united to love. We should have to be united to love. John 13:35 sabi doon, your love for one another will prove the world that you are my disciples. Wow. They will know them by their love. Makikilala tayo sa pag-ibig natin sa kapwa natin. Amen? Nasabi ko kanina sa inyo kung paano mo ibigin ang kapwa to be soulmate disciples. Makikilala ang J.A. Legazpi dahil sa pag-ibig natin sa isa't isa. Makikilala tayo, ang J.A. Legazpi na po. Mabubuting mga tao ito. Nag-iibigan sa bawat isa, hindi nag-aawayan, hindi nagsisiraan. Ay, kaya pala lumaki ang church na ito. Kasi iisang layo nila. Alam niyo ba, pag may unity kayo, hindi nyo kailangan marami kaagad sa church. Ito, napatunayan ko Kasi kami nagsimula ng ilan lang kami. Pioneer. Ilan lang kami. Wala pa kami 10. Ang ginagawa lang namin, nag-praise and worship kami doon sa Kawasangan, sa Kalayaan Park. Doon lang kami. Hindi natin kailangan mabilisan agad ang pagdami. Ang gusto ko ipakita sa inyo, pag mayroong 2 o 3 na iisang layunin yan, naku, ang tindi ng pwedeng ikalago ng church pag iisang layunin yan. Ang tindi ng pwedeng malating ng church pag iisang layunin yan. Ilan tayo ngayon dito? Tayo ay 40 kasi marami laging absent. Ngayon, tayong 40 dito sa taas sa church na ito narito ngayon. Pag iisang layunin natin, iisang ating goal, iisang gusto natin mag-glorify si Lord sa buhay natin,
I'll tell you, hindi matatapos ang December. Punong-puno tayo dito. May second service. Kung iisang kayo natin, kung isang lalakbay natin, isang ating puso na gusto natin, Lord, gamitin mo ako. Maraming taong makakilala ng Panginoon, gamitin mo ako. Pag-iisang ating layunin, hindi mo kailangan marami tayo. Kailangan lang natin na yung isang ating layunin, yung isang ating espiritu na gawin ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Ano tayo, my friend? Matatapos ang taong ito na sobrang dami natin. Pag matapos na tayo dito, matatapos ang taong ito, punong-puno tayo dito, mag-aircon na tayo. Kahit din ang aircon. Oy, kay Lord naman ito eh. Hindi naman ito sa tao. Ay, di siguro magpuprovide ng aircon yung malaki. Amen? At kung hindi tayo kayain ng second service, at gusto nyo sama-sama tayo, lilipat tayo sa malaking church, yung 500 seat capacity. Maganda at malinis. Kung iisa lang talaga ang layunin natin, iisa lang talaga ang gusto natin magparangalan ay andyo sa buhay natin. Really, I'll tell you, napakabilis ng pagdami. Kasi iisa ang gusto natin magyari. Iisa ang gusto natin mag-glorify si Lord sa buhay natin. Sabihin mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Lord. We just have to be united. Kailangan natin iisa na nagmamahal tayo sa kapwa. Alam niyo, ako'y nag-i-expect kay Lord na kayo'y pagpapalain talaga. Alam niyo, ang pagpapala na dyan lang, hindi mo yan hingin. Hindi mo man yan hingin. Pag ginagawa mo ang will ng Panginoon at ang purpose mo sa buhay sa mundo ito, hahabulin ka ng pagpapala. Ang gusto lang ng Panginoon, mamatay tayo sa sarili natin. Huwag tayong mag-focus sa sarili natin. Mag-focus ka kay Lord. At mag-focus ka sa pinapagawa sa iyo ng Lord. Ibigin mo ang kapwa mo. Kaya ng iyong sarili. And I will tell you, itataas ka ng Diyos. Kaya yan pala naman tayo. Pinapanampalatayaan ko ito. Marami sa J.A. Pag-Igasti. Itataas ka ng Diyos. Inaangat ng Diyos ang antas ng pamumuhay mo. Iaangat ng Diyos ang antas ng pamumuhay mo, anumang aspeto ng buhay mo. Kasi inuuna mo ang mahalaga. Inuuna mo kung anong pinaka-importante. Inuuna mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Be expectant sa gagawin ng Panginoon. Be expectant sa gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. We have to be united to love our neighbors as well. Kailangan magkaisa tayo. Ibigin ang ating mga neighbors. Amen? Matthew 22:39. And the second is like it. Love your neighbors as yourself. Ibigin mo ang kapwa mo kaya ng iyong sarili. Alam mo, tinuturo ng Diyos, lagi tayong mag-i-focus sa sarili. Kaya, ang sabi ng Diyos, mag-focus ka sa Panginoon. Ibigin mo ang kapwa mo. Hindi na sinabi ito, ibigin mo ang sarili mo. Kasi alam na ng Diyos na natural na sarili mo, inibig mo na sarili mo. Kaya hindi inutos. Ibigin mo naman ang kapwa mo. At ang unang kapwa mo ay ang pamilya mo. Ang pinakaunang kapwa mo ay ang pamilya mo. Amen? Ibigin natin ang kapwa natin. Ang pag-i-invite at pagdadala mo ng tao sa church ay pagpapakita ng pag-ibig at pag-ipag-isa mo sa iniisip at pagmamahal ni Jesus sa mga tao. Tamo? Tingnan mo. Ang isip ni Jesus ay maligtas ang tao. Mahal na mahal niya ang mga tao. Ganun din dapat tayo. Ibigin ang kapwa. Let us be united to love our neighbors as loving ourselves by soul winning. Ano pa? We have to glorify, we have to be united to glorify God, not on self. Not on self. Romans 15:6. So that with one mind and one voice, you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Sabi doon, to glorify God. Kapag tayo ay united dito,
tayo ay united, na ang gusto natin ay mag-glorify si Lord. Ito ang purpose natin sa mga ginagawa natin, hindi magpagalingan. Pag ang united tayo na mag-glorify si Lord, hindi tayo magpapagalingan. Sa halip ay magtutulungan sa pagsiserve at pag-aalaga. Amen? Nandiyan pa kayo, mamaya tayo mag-usap ha, mamaya mag-usap, makinig kayo din sa unahan. Makinig kayo. Kasi ang nais ni Lord sa atin ay mag-glorify siya at hindi ang ating sarili. Tayong lahat ay may ginagawa at may mga nakaatas na gawain bilang servant ni Lord. Hindi mo siya ginagawa para sa iyo, kundi ginagawa mo siya para sa Lord. Amen? Lahat ng ginagawa mo ay para sa Panginoon. Isang layunin natin na habang tayo ay nabubuhay, ay mag-glorify natin si Lord sa ating paglilingkod. Hindi ka naglilingkod para lang ikaw ang mataas, kundi si Lord ang mag-glorify sa buhay mo. Pag-iisang layunin natin na makapag-win ng souls at makapag-love sa kapwa, ang magiging resulta nito ay pagkakaisa-isa at magiging effective tayo sa pinapagawa sa atin ni Lord. Magiging effective talaga tayo pag meron tayong unity. Amen? How about you? Are you having experience of misunderstanding with the brethren? Maybe. You're experiencing it. And that's normal. Right? Causing argument, sometimes cause argument, causing division that hinder the church to grow. What if may apply natin ang lesson that we have learned to our life starting today? Magpapasya ka. Starting today to avoid the conflicts and division in the church. What if i-apply natin ito? That we will be united, perfectly united, agree with one another sa point 1. Magkasundo tayo, pangalawang huling puntos, be perfectly united in mind and thought. What if magkasundo tayo? What if lakaran natin ito? Ipinakita ko sa inyo ang problema, sa intro pa lang, pinakita ko sa inyo ang pwedeng kahantungan pag ang division ay nangyari, at pwedeng kahantungan pag unite ang mga Kristiyano sa isang layunin, at ang layunin na yon ay mag-glorify si Lord sa buhay mo. At anong gagawin mo? Be perfectly united in what you say, magkasundo kayo, mag-usap-usap kayo. Though may mga differences man tayo, pero hindi hadlang na tayo ay hindi magkasundo, na hindi mag-practice ang unity. Pangalawa, be perfectly united in mind and thought. Iisang isip natin, wala tayong ibang iniisip, kundi mag-glorify si Lord, nakapokus tayo kay Lord, hindi natin masyadong iniintindi yung mga nasa paligid, hindi natin iniintindi kung mali man ang tingin nila sa atin, basta lagi tayo nakapokus kay Lord, at ang gusto natin ay mag-glorify si Lord, at mangyari na tayo magamit ng Lord sa ikalalago ng gawain niya. What if i-apply agad natin ito? And that is my encouragement to all of us. If we walk in the will of God, if we walk in the purpose of God that God has for us, really, God will do something amazing for us. He will do something amazing that no eye has seen, no ear has seen, or have imagined what God has for you, the one who loves you. Amen? Ephesians chapter 4:3, sabi doon, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Make every effort. Kailangan mo ng effort. Mag-effort tayo na magkaisa. Mag-effort tayo na magkasundo-sundo. Mag-effort tayo, though meron man tayo mga pagkakaiba, mag-usap tayo. Ito, meron akong ganito, meron akong, ito ang ugali ko. Pwede mo rin sabihin yan ang ugali mo, pero hindi yan maging lang. Mag-usap tayo, na isang layunan natin, mag-glorify si Lord sa buhay natin. Amen? Conclusion. Let us start this. Conclusion. If we have unity, we can do more in the kingdom of God, and conflicts will be avoided. Ang pag-aawayan,
ay may iwasan if we are united. This preaching is emphasized the importance of unity among believers, fostering peace, love, and harmony in the body of Christ. I hope and I pray na may natutunan kayo ngayon. I pray na tumanim ito sa puso mo, sa utak mo, na mapatanim sa utak mo, mapatanim sa puso mo, that God wants us to be united. For the purpose is to glorify Him. In what aspect? Na magamit niya tayo na maraming tao ang maligtas. Now, I will ask you this question. Are you willing na may pagkaisa sa kapatid mo? Na meron man tayo mga differences. Are you willing na magpatawad sa bawat isa? Are you willing na mag-focus ka kay Lord at hindi ka nakatingin sa kapalpakan o nagawang kamalian ng kapatid mo? Are you willing na titingnan mo sa kapatid mo ay yung nagawa niyang mabuti, hindi yung nagawa niyang masama? Are you willing to die on yourself and not to be selfish na pag dumating sa time na ikaw ay nasaktan ng kapatid mo, ang iisipin mo, Lord, nasaktan ko siya, patawarin mo ako, Panginoon. Are you willing na ikaw ay mag-focus sa Lord at mahalin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili, ang pagiging patay mo sa sarili mo? Are you willing on that? Now is the time to focus in the presence of the Lord. Tayo po yumuko tayo sa Panginoon. Sige, tabi mo ang presensya ng Panginoon, huwag mo intindi ng katabi mo. Now, decide na magamit ka ng gusto ng Panginoon sa kanyang magbasal. Na magamit ka ng Panginoon na maraming tao ang makakilala, maraming tao ang maligtas, at maraming tao ang tumanggap sa Panginoong Jesus bilang Diyos, hari tagapagligtas ng kanilang buhay. Alam nyo, naghihintay lang ang mga tao sa labas, naghihintay lang sila na share mo sila, naghihintay lang sila na abutin mo sila. Sa pamamagitan mo, maraming tao ang mabago ang buhay. Sa pamamagitan mo, maraming tao ang may bisyo na dahil sa sinara mo ng pag-ibig, na bago sila at lumakad din sa kalooban ng Panginoon. Are you willing na magamit ka ng gusto ng Panginoon? And this is the time, my friend, that you will guide yourself and you will expect that God is in you and you will focus on the will of God in your life. Now, decide, my friend. Decide na magamit ka ng gusto ng Panginoon. Alam niyo, church, hindi tayo nilikha ng Diyos, hindi tayo niligtas ng Lord para sa ating sarili lamang. Hindi tayo nilikha ng Lord, hindi tayo tagaupo lamang. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay tagaupo lang dyan. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay manuntiling tagaupo lang dyan. You are a leader of leaders. Ibig sabihin, meron kang inaalagaan, meron kang tinutupahan, meron kang nililig para malapit sa Panginoon. Maraming buhay ang magbabago, maraming buhay ang natatransform dahil sa'yo, anak ng Diyos. Ikaw may pag-ibig na gusto sa Panginoon. Dahil sa'yo, anak ng Diyos, na you are willing to die yourself. Na gusto mo ang Diyos ang makita sa buhay mo. Na gusto mo ang Diyos ang mag-glorify sa buhay mo. Now is the time. Now is the time. Now, meron ka magagawa na ikaw ay nalumayo sa Panginoon. Now, my friend, this is the moment. This is the moment na bumalik ka sa Lord. This is the moment na bumalik ka sa kalooban ng Panginoon. Nagawin ko na ang kalooban ng Panginoon. Kala ka. I will do, Lord. You send me, Lord. Send me, Panginoon. You will have the desire right now. In the mighty name of Jesus. Blood of Jesus, flow in the mighty name of Jesus. Fire of God, flow in Jesus' mighty name. Lord, in the name of Jesus. Fire, let the fire of God be born in your hearts. Let the fire of God in your hearts now.
muli. Ramdamin mo ang presensya ng Panginoon. As we are praying, let the Holy Spirit minister to every one of us. Let the Holy Spirit will empower us. Let the Holy Spirit will strengthen us right now. Holy Spirit, we welcome you in our midst. Now right now, Holy Spirit, minister to us. Minister to us. Talk to us, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, we are welcoming you in our midst. Holy Spirit, thank you Lord sa musay salita. Pag pinag-uusapan ka namin, Panginoon, you are in the midst of us, O God. Lord, let everyone sa lugar na ito, under my voice, O God, that they will feel your presence right now. Makapal na presensya mo, Panginoon. Lord, let everyone that under my voice right now, even yung mga nasa taas, let them feel your presence right now. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, we thank you for this moment. Thank you for this day, Lord God. Thank you for empowering us. Thank you for enlightening us, O God. Thank you for the Holy Spirit, Lord God, that is with us right now. At this very moment, we'll really feel your presence right now, O God. Thank you, Lord God, sa makapal na presensya mong naranasan namin ngayon. Lord, let this word, Lord God, malakaran namin ito, Panginoon. Hindi lang ito basta naging information sa amin that we have received that information, but Lord, it will transform our lives, O God. Thank you, Jesus, Lord. We expect, Lord God, na paglabas namin ng pintuang ito, we will never be the same again. 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 Come on, let's give God the best cup of praise. The best cup of praise. The best cup of praise. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, thank every one of us. Cover us tightly with the most precious blood of Jesus. Lord, ibinagay mong desire sa puso namin. Hayaang ingatan ito, Panginoon. Hayaang malakaran namin ito, Panginoon Jesus. Lord, lahat ng kilos ng kaaway ng pagkimsalita ay hindi matanim at hindi namin malakaran na ibinawasak namin ito, Panginoon Jesus. Sige, muli tayo tatanggap sa Panginoon. Tatanggap tayo, sumunod ka sa panalangin ito. Sabihin mo, Panginoon Jesus, tinatanggap mong muli kita ng buong puso sa aking buhay. Panginoon Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo po ako, Diyos, sa lahat ng aking pagkakamali, mga kasalanan, mula pagkabata hanggang kasalukuyan. Ama, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at huwag hayaan mabura. Salamat po, Diyos. Lord, salamat po sa iyong mga anak na sila ay nag-confess na ikaw ang Diyos nila, ari tagapagligtas ng kanilang buhay. Panginoon, I pray, Lord God, that you will control their lives, O God. Na anumang desisyon nila, Panginoon, Lord, hayaan mong ito ay galing sa kalooban mo, Panginoon.